Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, lalong-lalo na sa Seven Borealis Crew, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1601. Dahan-daang itinaas ni Samuel ang kanyang ulo. Matapos sukatin si Harvey, ngumiti siya. Nagtataka ako kung nagdala ka ng isang malaking regalo ngayon upang hilingin sa akin ang mga krimen, o kung handa ka bang bigyan ako ng isang patas na pahayag. Ang mga katulong sa tabi ni Samuel ay nanginginig sa takot at nagulat sa kanyang mga salita. Naturally, hindi nila inisip na ang tulad ng isang dominante at headstrong na tulad ni Samuel ay magiging casual dito sa harap ni Harvey. Si Harvey ang taong pumatay ng isang buong pamilya sa labas, pagkatapos ng lahat. Inalipusta niya si Samuel. Tinapakan niya ang dignidad ng kabuuan ng lungmen. Si Harvey ay nanatiling hindi marunong tungkol sa sitwasyon. Hindi siya nag-abala sa pagbibigay kay Samuel ng tamang sagot. Isang patas na pahayag. Ang pamilyang Ward ay sumali sa puwersa sa Island Nations Ninja House upang e-frame at papatayin ako. Hindi ka ba magbibigay sa akin ng isang patas na pahayag tungkol dito, Master Lungman? Mahinahon na sumagot si Samuel, binalaan ko na kayo mga ilang araw na ang nakakaraan, CEO York. Ang Mordo ay nasa isang komplikadong sitwasyon ngayon, at isang tao mula sa Island Nations ang nagpapahiram ng kamay. Ngunit bilang isang alagad ng lungmen, talagang kasalanan para kay Josh at sa kanyang pamilya na sumali sa puwersa ng kaaway. Makukuha ko ang bawat miyembro ng pamilyang Ward. Maaari kang magpasya kung ano ang gagawin sa kanila. Ang mga ekspresyon ng mga katulong ay nagbago ng malaki sa mga salitang iyon. Ngayon, lumingon sila kay Harvey at tinitigan siya. Una nilang ipinapalagay na nandito si Harvey upang bigyan si Samuel ng pahayag. Ngunit ito ay naging eksaktong kabaligtaran. Anong uri ng mga kakayahan ang mayroon si Harvey? Gumagamit ba siya ng mahika? Kahit na ang isang tulad ni Samuel ay pinarangalan siya. Hindi na kailangan, Master Lungman. Ikaw ay maaaring magpasya kung paano linisin ang lungmen. Pupunta ako sa Mordo, ngunit haharapin ko lamang ang aking sariling mga problema. Gayunpaman, kung natuklasan ko na ang isa pang alagad ng lungmen ay sumasali sa puwersa ng kaaway muli, hindi ko iniisip na dudurugin ang lahat ng lungmen na parang alikabok. Mahinahon na sinabi ni Harvey, ang lahat ng mga alagad ng lungmen ay nagyelo sa kanyang matapang na pagsasalita. Dominante. Masyado siyang dominante. Ito ay maaaring ang unang pagkakataon na may isang taong nang ahas na magsalita ng ganyan kay Samuel Bauer mismo. Mabuti, sumabog si Samuel na tumatawa. Tulad ng inaasahan mula sa kay CEO York. Kung iyon ang kaso, may iwan ko sa iyo ang sangay ng Mordus Lungman. Hihintayin ko ang iyong salita sa Wallsing. Kung nalaman mong may isa pang alagad ng lungmen na nakikipag-usap sa kaaway, bibigyan kita ng isang patas na pahayag tungkol dito. Nasimangot si Harvey. Naramdaman niya na naglalagay si Samuel ng mga plano para sa kanya, biglang hiniling sa kanya na harapin ang kanyang negosyo sa Mordo. Ngunit dahil ang mga bagay ay nakarating na sa puntong ito, si Harvey ay kailangang pumunta sa Mordo kahit ano paman. Ito ay para sa Longmen's Mordo Branch, ang Smith family, o ang pamilyang Jean. Pupunta siya, ito ay perpektong tiyempo. Interesado ka ba, CEO York? Tanong ni Samuel, pumili ng isang piraso ng chess. Humakbang si Harvey at kumuha ng isa pang itim na piraso ng chess. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa gitna ng board, nagkaroon ng isang tahimik na paghaharap, at ang lahat ng mga puting piraso na nasa isang matagumpay na lugar ay nahulog. Si Samuel ay kumislap sa tanawin, pagkatapos ay sumabog na tumatawa muli. Mas nakikita ng mga manunood ang laro kaysa sa mga manlalaro mismo. Kawili-wili, may gusto pa si Harvey na sabihin, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa likuran niya. Pinahigpit ni Samuel ang kanyang mga mata at tumingin sa parehong direksyon tulad ni Harvey. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon, hindi ko inaasahan na magkaroon ng mga panauhin sa huling oras. Talagang tama ka CEO York, ang lungmen ay kailangang malinis ng lubusan. Ang mga anino ay kumikilos sa buong lugar tulad ng ginawa ni Samuel na nakikipag-usap.
Hindi mabilang na mga alagad ng Longmen ang lumitaw. Kasabay nito, isang kakilakilabot na aura ang lumabas mula sa malayo at tinakpan ang buong lugar. Ang isang gitnang may edad na lalaki sa isang kendo na damit, na nilagyan ng isang mahaba at maikling talim na nakalakip sa magkabilang panig ng kanyang baywang, ay gumawa ng isang hakbang sa likuran. Bastard! Harvey York, mayroon ka bang lakas ng loob na labanan ako hanggang sa kamatayan? Isang swordsman ng Island Nation. Nasimangot si Harvey. Ngumisi si Samuel. Ang taong ito dito ay talagang isang swordsman ng Island Nation. May-ari siya ng Kendo Hale sa Mordo. Nagtuturo siya ng Kendo sa publiko, ngunit sa lihim, ginagawa niya ang mga nakakasamang bagay na hindi pribado. Inarkila siya ni Josh. Tama iyan. Tingnan ito bilang dalawang ibon na may isang bato. Pinlano niyang hamanin ka ng taong ito ang swordsman sa isang tunggalian hanggang sa kamatayan kung hindi kita papatayin. Kung matalo ka, mamatay ka. Kung manalo ka, magdudulot ka ng mas maraming problema para sa iyong sarili at maakit ang iba pang mga swordsman ng Island Nation. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata nang hindi nagsabi ng isang salita. 5 mga alagad ng Longmen ang lumitaw mula sa mga anino, lahat sila ay nakahawak ng mahabang mga espada. Hinawakan ng swordsman ng Island Nation ang mahabang talam na nakalakip sa kanyang baywang. Ang susunod na sandali, isang maliwanag na ilaw ang lumiwanag. Nang inag ang mga alagad, pangalawa ay nahulog sila sa lupa, na nakakapit sa kanilang mga lalamunan. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng sama ng loob at kawalan ng paniniwala, dahil hindi nila inisip na ang taong ito ay maaaring maging napakalakas. Island Nation Kendo, madali na sinabi ni Harvey. Ang taong ito ay tinukoy bilang swordsman ng Island Nation, at gumagamit siya ng isang mahabang talam na nagmula sa Island Nations. Ang pagmaster ng Island Nation Kendo ay hindi isang simpleng pag-awit lamang. Ang magawang hilahin ng gayong pagkilos ay patunay na ang kakayahan ng swordsman na ito ay nasa kanyang rurok. Shuing. Ang swordsman ay hindi na natiling hindi gumagalaw. Humakbang siya sa kaliwang paa at tumungo sa kanan sa direksyon ni Harvey. Ang mga alagad ng Longmen ay sumugod din, pinilit ang dalawang panig na makisali sa agarang labanan sa kamay. Ang ekspresyon ng swordsman ay hindi nagbago. Hinampas niya ang kanyang talam ng patagilid. Shuing, shuing, shuing. Ang mga profesional sa loob ng Longmen lahat ay pinuputol tulad ng mga damo. Lumuhod sila sa lupa, nakakapit sa kanilang mga lalamunan. Pagkalipas ng isang segundo, ang kanilang mga ulo ay lumipad sa kanilang mga leeg. Ang swordsman ay patuloy na sumulong ng walang anumang pagkaantala, kahit na pagkatapos ng pagpatay sa higit sa 10 tao. Shuing. Ang kanyang talam ay kumikinang ng marahas, ang mga natitisod ay paralisado. Ang mga swings ng kanyang talam ay walang tigil, na parang walang pagtutol. Pinagmasdan ni Samuel ang lahat at tinanong si Harvey ng mahinahon, CEO York, alam mo ba kung saan siya nagmula? Sumagot si Harvey, mayroong 6 na pinakamalakas na paaralan sa loob ng mga pamamaraan ng Kendo ang Island Nation. Ang nagpakita ay si Shindanwi sa panahon ng digmaan ng mga bansa ng Island Nations. Ang kanilang swordsmanship dudurugin ang bawat solong malakas na kalaban doon. Ang taong ito ay dapat gumagamit ng Shindanwi. Kahit na malayo pa siya sa rurok ng kanyang swordsmanship, may kakayahan pa rin siya. Nagtataka ako, bagaman, hindi maaaring mag-utos si Josh sa paligid ng isang profesional na tulad nito. Bakit ang isang tao na tulad na may ganitong talento ay nagtatrabaho para kay Josh? Sumagot si Samuel, ang kanyang pag-iingat ay hindi kailanman nag-aalinlangan, ang buong mundo ay gumagalaw para kumita. Kung pinatay ka ni Josh, siya ang susunod na opisyal na pinuno ng sangay. Kapag nangyari iyon, kailangan lamang niyang maging isang bulag ang mga mata para sa Island Nations na magmarcha papunta sa Mordo nang walang anumang anyo ng paglaban. Sumimangot muli si Harvey, kung alam mo ng labis, bakit hindi mo linisin ang lugar sa iyong sarili? Bakit mo hihilingin ang aking tulong? Bum-ontong hininga si Samuel. Bilang isa, ang aking mga subordinate ay lumalaki ng mas malakas kaysa sa akin. Kung pinipilit ko ang aking kamay,
Ang mga katulad na tao ay makikiramay sa bawat isa at magsimulang magtulungan. Bilang ng dalawa, si Josh ay talagang nauugnay sa akin sa pamamagitan ng dugo, na ang dahilan kung bakit kailangan kong kumilos ng maingat. Dahil wala akong matibay na patunay, masama sa akin na kumilos. Si Harvey ay tumawa ng may paghamak. Pinag-aralan niya ng walang salita ang kanyang paligid. Kahit na ang swordsman ng Island Nation ay narito, at sinabi mo sa akin na maingat kang kumikilos. Patuloy na nagsasalita si Samuel. Kung namatay si Josh at desperado ang swordsman, pupunta siya sa iyong pintuan sa harap sa halip na dito. Malamig ang mga mata ni Harvey sa hindi magandang pahayag ni Samuel. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang swordsman ng Island Nation ay nagpalabas ng isang aura na hindi maaaring maitugma sa kahit 1,000 mga kaaway. Ang mahabang talam na hawak niya sa kanyang kamay ay tulad ng kidlat. Sa tuwing ibinaba niya ito, ilalabas ng talam ang isang kakilakilabot na ningning. Dalawang alagad ng longmen, na gumagamit ng mga long swords, ay sumulong ng sabay. Malinaw sila na mukhang sila ay isang liga sa itaas ng nalalabis sa mga alagad. Ang kanilang mga espada ay maliwanag na lumiliit, na parang nakalock sa swordsman. Ang swordsman ay hindi lumayo. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang talam pababa, clang. Agad na bumagsak ang kalahati ng dalawang mahabang espada. Ang dalawang alagad ay dahan-daang lumayo habang sila ay sumigaw sa sakit at kawalan ng paniniwala. Sa lalong madaling panahon, nahulog sila sa lupa, paralisado. Ang iba pang mga disipulo, na labis na dominanti, ay hindi na naglakas loob na magmadali pa. Sila at ang natitira lahat ay bumalik upang protektahan sina Samuel at Harvey. Ngunit maaaring sabihin ng sinuman na ang kanilang tapang ay nabawasan dahil sa swordsman. Nasimangot si Tyson. Siya ay matapang sa isang hakbang pasulong, pagkatapos ay hinayla ang espada sa kanyang baywang at hiniling, "Sino ka?" "Sino ako?" Ang mukha ng swordsman ay malamig na yelo. Pinahid niya ang kanyang talam gamit ang kanyang manggas at mahinahong sumagot, "Ako si Kaito Yamaguchi ng Shindan Way. Malaki ang nagawa sa akin ni Ginoo Josh. Papatayin kita dahil sa pagpatay sa buong pamilya niya ngayon, Harvey York. Mayroon ka bang lakas ng loob upang labanan ako?" Kaito Yamaguchi. Ang ekspresyon ni Tyson ay nagbago ng walang tigil. "Ang creator ng Mordus Shindanwei Kendo ha?" Sinabi ni Kaito, "Tama iyon, ako ito." Matapos makita ang ekspresyon ni Tyson, tinanong ni Harvey, "Tyson, kung ano ang negosyo ng taong ito?" Lumingon si Tyson kay Harvey, ang mukha niya ay kakilakilabot. CEO York, ang swordsman na ito ay nakalista bilang isa sa nangungunang 10 talento ng Kendo. Isa siya sa mga pinakamahusay na swordsman ng mga mas batang henerasyon sa Island Nations. Nang pumunta siya upang buksan ang isang Kendo Hall sa Mordo, mayroon ng higit sa 10 tao mula sa underworld na hinamon siya sa isang tunggalian. Namatay silang lahat. Sinabi ng mga alingawngaw sa publiko na tinawag niya ang mga tao mula sa Country H ay may mga sakit na mula sa malayong silangan, at wala sa atin ang maging tugma para sa kanya. Mga taong may sakit mula sa malayong silangan. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ang taong ito mula sa Island Nations ay medyo mayabang. Ang lahat ng mga elite sa gitna ng militar ng Island Nations ay halos napawi sa panahon ng Euro-American battlefield. Ngunit ang uhaw ng Island Nations para sa labanan at pagmamataas ay hindi kailanman nagbago, at hindi rin ito hamupa. Iyon, at ang swordsman na ito ay nang-ahas pa ring magpakita sa isang lugar na tulad nito. Wala siyang paggalang kay Harvey at sa Country H. "Gagawin ko," sinabi ni Harvey, kasing kalmado tulad ng dati. Dahil ang swordsman na ito ay pupunta para sa kanya, hindi niya iniisip na siya ang magpapadala sa swordsman sa kanyang kamatayan. CEO York, maliit lang siya. Bakit mo pa dapat gawin sa iyong sarili? Kung kailangan nating patuloy na umasa sa isang panauhin na tulad mo upang labanan sa bawat oras, ang longmen ay maaari ring pumunta at magbukas ng mga stall ng pagkain.
Hinayla ni Samuel si Harvey sa kanyang upuan, pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng tsaa ng walang pasubali. Halika, subukan ang aking red robe tea. Tumawa si Harvey at kinuha ang teacup. Ang red robe tea ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar para sa isang solong pounds. Kung ang tsaa ay isang alay kay Samuel, kung gayon maraming bagay ang maaaring maipaliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ng Longmen mismo ay nagtatamasa ng tsaa ng kalibre na ito. Sakto habang pinalaki ng dalawa ang kanilang mga teacup, maraming mga alagad ng Longmen ang sumugod muli. Harvey York, hindi ka sa akin manggahas na hamonin ako. Duwag ka, malamig na tumawa si Kato. Ang head coach bukod, lahat kayong mga tao mula sa country age ay walang silbi. Nagalit ang mga alagad. Ikinilos nila ang mga sandata sa kanilang mga kamay ng sabay, na nagdulot ng malaking pagkawasak. Ang walang silbi na marumi na pinagsama-sama ay magiging walang silbi na marumi. Nakaharap sa napakaraming umaatake sa kanya mula sa lahat ng panig, inabot ni Kato ang maikling talam na nakalakip sa gilid ng kanyang baywang. Shuing! Ito muli ay ang kendo ng Island Nation. Hindi itinuro ni Kato ang kanyang pag-atake pasulong, ngunit sa halip ay iginuhit ang isang circle sa paligid niya. Bigla, isang maliwanag na halo ang pumuligid sa kanyang katawan. Slam! Ang mga alagad ay hindi nagawang makaganti sa kanyang pag-atake. Lahat sila ay pinadala sa paglipad, may dugo na lumalabas sa kanilang mga dibdib. Malakas ang taong ito, masyadong malakas. Si Kato na gumamit ng isang maikling talam ay 3 beses na mas malakas kaysa sa kanya na may mahabang talam. Ang isang slash ay sapat na upang patayin ang 200 kalalakihan. Nagmarcha si Kato, sinira ang lahat na tumayo sa kanyang daan. Sa isang sulyap ng isang mata, higit sa 50 mga alagad ang nakahiga ng walang malay sa lupa. Ang mga alagad na nagpo-protekta kay Samuel ay dahan-dawang hamina sa bilang. Ang mas mataas na ranggo ng Longmen at ang mga makapangyarihang karakter mula sa underworld ay nadama na natuyo sa kakilakilabot na tanawin. Malakas siya. Ang swordsman ng Island Nation na ito ay napakalakas. Sa gayong prangka na pag-atake at pagpatay, walang makatiis. Hinawakan ni Tyson ang kanyang espada, ang kanyang mga mata ay kumibot ng labis. Tinanong niya sa kanyang sarili kung gaano katagal siya maaaring hawakan laban kay Kato. Ngunit dahil hindi nagbigay si Harvey ng utos, hindi siya nang ahas na sumulong. Ang teacup sa kamay ni Harvey ay biglang inihagis, lumipad mismo sa direksyon ni Kato. Klang! Hinampas ni Kato ang teacup gamit ang kanyang talam, agad itong pinutol sa kalahati. Ngunit ang kanyang walang talo na aura ay naglaho. Ang kakilakilabot na aura na nakapaligid sa buong lugar ay nawala tulad ng isang pumutok na lobo. Medyo kumapit ang mga mata ni Kato, ngunit wala siyang sinabi. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata at sumulyap kay Kato. Mahusay ka, nakakahiya lang na hindi mo ako mapapatay. Kung nais mong magkaroon ng isang pagkakataon, mas mahusay mong tawagan ang iyong guro dito. Nagsasalita si Harvey ng totoo. Kung ang Sword Saint ng Island Nations ay narito, kung gayon maaaring medyo hamon ito para sa kanya. Si Kato ay tila tunay na makapangyarihan, ngunit kung nais ni Harvey na manalo, hindi siya makakakuha ng higit sa 3 galaw. Nakatitig si Kato kay Harvey bago pinakawala ng isang masamang tawa. Ito ay tulad na sinabi ni Mr. Josh. Wala kang talento maliban sa pagsabog na parang bagyo. Kung hindi para sa mga alagad na ito na nagpo-protekta sa iyo, 100 beses ka nang namatay. Tama, hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon na narito ako. Matapos kong patayin ka, papatayin ko ang iyong buong pamilya at gagantihan ng pabor si Mr. Josh para sa iyong ulo. Anong uri ng pabor ang utang mo sa kanya, kung maaari kong malaman? Tanong ni Harvey, puno ng pag-usisa. Malamig na sumagot si Kato, kung walang si Mr. Josh, walang Kendo Hall sa Mordo. Si Harvey ay tumawa, pagkatapos ay tumingin kay Samuel na may paghamak. Bilang isang samahan ng mga opisyal ng gobyerno sa loob ng underworld, dapat na nakikipag-usap ang Longmen sa kaaway mula sa mga anino.
Ngunit sa nangyayari, nagpasya si Longmen na kumilos bilang gabay ng Island Nations. Ano ang isang biro? Ang karaniwang kalmado at buo na si Samuel ay gumawa ng isang hindi kilala na nakasimangot. Sinulyapan niya si Kato. Ibig mong sabihin na ang permit para sa iyong kendo hall ay inayos ni Josh. Tama iyan, Ginoo. Alam ni Josh na ang swordsmanship ng aking bansa ay tiyak na umunlad sa bansa H. Sa makatuwid, wala siyang pagkiling sa akin at tinulungan akong makakuha ng permit. Tumawa ulit si Kato. Kami mula sa Island Nations ay palaging ibabalik ang pabor na ipinagkaloob sa amin. Ang kabaitan ay dapat palaging binabayaran. Nag-iingay si Samuel ng isang nagdadalamati. Ang pamilya ay tulad ng isang kahihiyan. Talagang nagsisisi ako na kailangan mong makita ito, CEO York. Dapat kong gawin sa aking sarili ngayon bilang isang patas na pahayag para sa iyo. Paano ang tunog na iyon? Gawin ang gusto mo. Sumagot si Harvey, hindi nagmamalasakit na magbigay ng tuwid na sagot. Nais niyang makita kung paano hahawakan ni Samuel ang sitwasyon, tumango si Samuel. Pagkatapos ay tumayo siya at inilagay ang kanyang tingin kay Kato, na nakatayo sa di kalayuan ng walang emosyon. Kabanata 1605. Dapat mong tapusin ang iyong sariling buhay ngayon. Mahinahon na sinabi ni Samuel. Kung hihintayin mo akong gawin ito para sa iyo, magtatapos ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Tapusin ang aking sariling buhay. Malamig na tumawa si Kato. Sino ka sa palagay mo? Kayong mga tao mula sa Country H ay palaging ipinagmamalaki ang martial arts ng inyong bansa at mahaba ang kasaysayan nito. Ngunit lahat ng ito ay isang harapan lamang. Ano ang eksaktong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito? Hindi mo ba alam kung ano ang kamatayan? Ang isa sa mga katulong ni Samuel ay lumakad ng malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha at bumulalas. Upang mapahiya ang Panginoon ng Longmen, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Ang Panginoon ng Longmen, nagyelo ang mukha ni Kato. Ang isang mahirap na matandang lalaki ay maglakas loob na magpakita ngayon. Sa palagay mo ang sinumang ordinaryong tao ay maaaring kumilos ng buong pagmamalaki sa harap ng Island Nations, Shindan Wei. Walang kaparirikan. Ang mga tao mula sa bansa H ay mga hayop na may sakit mula sa malayong silangan. Napuno ng pangungutya ang mukha ni Kato. Natural na ipinapalagay niya na si Samuel ay isang walang silbi na nagkukunwari na makapangyarihan. May sakit na mga hayop mula sa malayong silangan. Ngumiti si Samuel, nalilibang. Ang huling tao mula sa Island Nations na nagsabi ng parehong bagay ay napunit sa akin. Matapos siyang magsalita, inilipat ni Samuel ang kanyang katawan at biglang lumitaw sa likuran ni Kato, na parang isang multo siya. Ang napakalakas na si Kato ay bumalik sa kanyang katinuan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng takot. Walang martial arts sa mundo ang walang makakatalo. Ang bilis ay ang tanging paraan para sa tagumpay. Kahit na hindi pinalabas ni Samuel ang isang kakilakilabot na aura, ang bilis niya ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Ang mapagmataas at dominante na si Kato ay nakaramdam ng isang malamig na panginginig na nakapaloob sa kanyang buong katawan, at naramdaman niya na diretso siya sa purgatorio. Sino? Nailipat ni Kato ang kanyang katawan pabalik at itinulak ang kanyang maikling talam sa ilalim ng kanyang kilikili. Ito ay isang kakilakilabot na paglipat ng Shindan Wei, ang Gutter Blade. Ito ay isang mabilis at walang awa na pamamaraan. Ang kalaban ay tiyak na malubhang masugatan kung matumbok, ngunit ang gumagamit ay magpapanatili rin ng mabibigat na pinsala. Sa kritikal na sandali nang malapit ng hampasin ang talam, ginamit ni Samuel ang kanyang kanang kamay upang kunin ang leeg ni Kato. Si Kato parang nagyelo ng matigas. Naramdaman niya na parang ang kanyang katawan ay tinamaan ng kidlat, at hindi rin niya maigalaw ang isang pulgada. Ang mas mataas na ranggo ng mga longmen at mga alagad ay nahihirapang huminga nang mapanood nila ito. Malakas siya, malakas. Kahit si Harvey ay pinaliit ang kanyang mga mata ng bahagya. Ang nakaraang elder ng army, ang master ng longmen pagkatapos ay may ilang mga kakayahan. Kawili-wili,
Sinabi mo na ang mga tao mula sa Country H ay mga hayop na may sakit lamang mula sa malayong silangan. Si Samuel ay tumawa, isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Mayroon ka bang ideya kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang iyong guro, ang tinatawag na Sword Saint, ay magbabayad ng presyo. Kahit na siya ay umuungal sa harap ko at humihingi ng tawad, o pinapatay ko ang lahat patungo sa Kyoto at pilitin ang Shindanwei upang bigyan ako ng isang patas na pahayag. Tulad ng para sa iyo, pupunta ka sa impyerno bago gawin ng iyong guro. Bas again. Agad na pinutol ni Samuel ang ulo ni Kato mula sa kanyang katawan sa susunod na sandali. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang palad ng walang tigil sa isang panyo. Halika, ipadala ang kanyang ulo sa Shindanwei at magpadala ng salita. Kung walang darating na humihingi ng tawad sa kalahating taon, pupunta ako doon. Matapos siyang magawa ng pakikipag-usap, tiningnan niya si Harvey at ngumiti. CEO York, nasiyahan ka ba dito? Mahinahon na sumagot si Harvey, tama. Pupunta ako sa Mordo sa lalong madaling panahon. Ang dalawa ay sa wakas ay naabot ang isang karaniwang lupa. Pinunit ni Samuel ang ulo ni Kato upang gawin ang Shindanwei na magbigay sa kanya ng isang tamang pahayag, habang naghahanda si Harvey na magtungo sa Mordo upang makitungo sa iba pang mga bagay mula sa Longmen. Mabilis na nalinis ang eksena. Wala nang balak si Harvey na manatili pa, nariyan siya para sa isang pahayag, at nasiyahan siya sa kanyang natanggap.